Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi matatapos ang investigasyon ng pamahalaan hanggat hindi napapanagot ang mga big fish o malalaking personalidad na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Muli ring iginiit ng Pangulo na walang makakalusot kahit na ito ay kanya pang kaalyado. Si Kenneth Pasyente sa report. Sa gitna ng kontrobersiya sa mga flood control project, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang investigasyon ng pamahalaan at mapapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian. Sabi ng Pangulo, dapat matukoy ang anyay big fish o malalaking personalidad na may kaugnayan sa mga irregularidad. Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. Unang-una. Pangalawa, na kapag sila na out of action na, ay talagang magbabago. Dahil sila talaga nagpapatakbo. So, I suppose the description that sometimes we use, yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Yun. Pagtitiyak ng punong ehekutibo, kahit pa kongresista, gobernador o mayor ang dawit, walang makakalusot kahit pa kaalyado. Kasi pag hindi mo mabubuwag yung sistemang yan, hanggat tinanggal mo yung mga player na yan. So, tatanggalin natin yung mga player na yon at kahit sino man sila, para maging maayos ang patakbo ng sistema. Kaugnay ng investigasyon ng Senado at Kamara, sinabi ng Pangulo na prerogatibo ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mag-imbestiga. Gayunman, giit niya na magsasagawa pa rin ng sariling investigasyon ang ehekutibo sa pamamagitan ng bubuuing independent commission para tutukan ang mga aligasyon ng anomalya. Alam mo, prerogative ng Kongreso yan eh. Prerogative ng House of Representatives yan na mag-conduct sila ng investigasyon. At prerogative ng Senado na mag-conduct sila ng investigasyon. So patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. So but allow them. We will do we will have the independent commission, we'll organize it, we will support it fully. And all the other organs of government will I'm sure play their part in finding the truth to all of these anomalies. Tuloy din anya ang mga flood control project. Pero paglilinaw ng punong ehekutibo, dapat munang ubusin ang natitirang budget sa 2025 General Appropriations Act para sa mga naturang proyekto. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design. Sa issue naman ng panukala ng ilang kongresista na ibalik ang 2026 National Expenditure Program o NEP, giit ng presidente. No, it's not a possibility. Ang titignan na lang is the DPWH budget. Unilaterally, from our end in the executive, I already instructed the DPWH to review and to rewrite the DPWH budget. So we have a commitment to Congress that the rewritten DPWH budget will be submitted to them. Samantala, ibinahagi ng Pangulo ang kanilang pag-uusap ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos magbitiw dahil nakakaabala na raw ito sa Pangulo. Kaya nagpasya na magbitiw sa ngalan ng command responsibility. Tiwala naman ng Pangulo sa kakayahan ni Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. He did a very good job in DOTR and I think he understands very well what needs to be done. And I think he's committed enough to this, what we are doing, that he will do whatever is necessary, even if it's a little difficult, kahit na medyo may magagalit sa kanya. You know, he's very professional. Basta trabaho. Hindi naman walang personalan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.